Today meron tayo ngayong F6A carburetor ng multicab na lilinisin at gagawa ng paraan. So dyan, tanggalin nyo muna yung mga takip na yan. Tapos yung gasket nya na goma, ingatan nyo rin na hindi masira kasi nga wala tayong pamalit. So ito yung mga o-ring, dalawa lang dyan yung gagamitin ko kasi reserva ko lang din yung isa in case na magka-problema. Bali binili lang namin tag 10 yung isa kasi kailangan din talaga palitan. Wala nga kami mabila ng repair kit, kaya yun, bumili kami ng o-ring. Kung saan sana kami naghanap ng repair kit, isa at isa lang talagang repair kit ang binibigay nila sa akin. Puro hindi kasya, hindi pareho. Kaya kung bibili kayo ng repair kit ito, make sure na dala nyo yung carburetor nyo tsaka yung mga pyesa nyo, para if ever na mali ang mabigay sa inyo, mababalik nyo agad kasi may dala kayong sample. Tapos dito guys, binabaklas ko na tong inlet ng gasolina kasi dito nakatago yung screen, yung salaan ng gasolina. If ever na magka-diferensya kayo sa filter nyo, masasala nyo muna. Yan, nandiyan dyan sa loob. Yan, kita nyo medyo madumi. Actually madumi talaga yun eh. Bali, ingat kayo sa pagkuha nito kasi baka masira nyo, mapunit, or kung ano man mangyari. Kasi minsan yung mga gantong screen, bulok na. Hindi na siya yung matibay, konting sundot mo lang, punit na. Nung time na yun kasi hindi ko mahanap yung screwdriver ko, kaya kung ano yung pinangkukuha ko. Bali dito, nakakuha ko ng flat screwdriver na galing sa portable na screwdriver ko. Meron niyang gat lang sa gilid, kaya pagkasya yung screwdriver nyo, ikutin nyo lang, tapos dandahanin nyo lang hugutin para mailabas nyo yung screen. So yan, natanggal na siya. Tignan nyo, dumi sa palad ko. Tapos yung screen yan, madumi. Karamihan ng mga naglilinis ng carburetor, hindi nila alam yan, may nakatago dyan. Meron kasi talaga mga carburetor na wala nyan, pero common sa mga ganyang klase ng carburetor, meron talaga nakatago dyan sa gilid. Tapos yan, pinipilit ko tanggalin yung yung mga screwdriver kasi yung maraming beses na nabuksan, kaya mga ulo ng tornilyo yung mga lost thread na, wala nang kakapitan yung screwdriver mo, kaya kailangan ko sisinsilin. Makikita nyo dyan, tinatanggal ko yung screw ng solenoid, yung shut off valve kung tawagin. Kasi dyan dumadaan yung gasolina ng Airy, kaya nagkakaroon ng minor yung makina. Kaya kung naka-off yan or sira or barado, hindi ka talaga magkakaroon ng minor, lagi siya namamatay, nanginginig. Kaya kailangan talaga malinis yung part na yan. So yan yung solenoid. Papansin nyo, durog na yung o-ring. Okay lang yan. Importante lang naman dyan yung o-ring niya sa likod, hindi durog, para hindi tumagas, hindi sumingaw, madali niya ma-adjust yung minor. Kasi ito, hindi nyo na to kailangan, pwede nyo na itabi yan, itago, para in kaso na gamitin nyo, may magamit kayo. Basta hindi ko na magagamit yan kasi pick up lang naman tong multicab na to eh. Bawas burloloy na lang sa gamit.
So ayan, baklas na. Yan yung ano niya, diaphragm. Kailangan malinis din yung gilid niyan para hindi dumikit. Ingat lang kayo sa pagkuha niyan kasi baka mapunit. Wala kayong mahal pa naman ng repair kit tapos hindi pa tutugma. Yan. Yan, idle screw, babaklasin din kasi spray natin mamaya para malinis din yung mga daanan ng hangin ng gasolina. Yan, usog muna natin kasi binibidyohan ko eh. Medyo ano nga eh, medyo nakakaabala na sa akin pero may pangako kasi ako na i-vlog ko at ituturo ko sa inyo kung paano linisin yung carb. Hindi naman required ng ganyan, kahit sa ano na lang, kahit sa plywood nyo na lang sprayan para yung dumi nya dumiretso na sa baba. Kaso gusto ko lang kasi lagyan ito para if ever na may mahulog na mga parts makikita ko kasi ikot-ikotin ko tong carb i-sprayan ko, baka mamaya may tumalsik, baka hindi ko na mabalik. Hindi problema pa yun. Yan, inuuna ko na yung sa ano, yung inlet ng gasolina. Yan, spray nyo yan, dapat may lumalabas ng gasolina dyan kasi pag nagtatapa kayo may lumalabas dyan. Yan yung una nagpa-priming ng makina para hindi siya hindi manginig yung makina, hindi humagok, hindi kayo makaramdam ng palya. Kaya napaka-importante na malinis yan para buo yung gasolina na lalabas at hindi masasakal yung makina. Yan yung connection ng airy at ng solenoid valve. Kaya tignan nyo, pag ini-sprayan ko yan lumalabas sa kabila. Dapat tumagos yan dahil pag hindi tumagos yan ibig sabihin may bara talaga. Yan na rin yung purpose ng carb cleaner kasi kaya niyang tunawin yung mga nagbabarang ibang gasolina, mga luma na pag natatambay ang carb. Kaya iwasan nyo na itambay ng sambuan yung karburador nyo para hindi nagbababara, hindi kayo nagkakaproblema. Mahal pa naman mapalinis ng karburador ngayon. Tapos yan, tamang spray lang. Yan, linisin ko lang yung mga mechanism. Pero kahit hindi nyo na gamitan ng carb cleaner yung gilid na yan, tanggalin nyo tapos linisin nyo, kuskusin nyo manual kung gusto nyo talaga malinis. May mga parts dyan na hindi nyo na kailangan, parehas nyo sa may idle up na yan ng aircon, tapos yung sa temperature yung sa may thermostat para pag uminit yung makina tataas sa minor, pag uminit yung makina bubaba na siya. Hindi naman natin kailangan yan mostly kasi sa Pilipinas pag pa-start ka, andar na. So yun na yun, may minor na agad siya, hindi na kailangan painitin. Yung iba nga sakay na lang tapos abante agad kahit bagong andar lang. So yan, tapos ko na siya spray. Lilinisin ko ulit yung sa may airy nya. Yan, dapat tagos yan. Yan yung mga importanteng linisin nyo. Huwag nyo kakalimutang ilampasan yan. Pag nilampasan nyo yan, baka pag start nyo hindi na umandar na maayos yan. Yan, kita nyo, tumatagos yung carburetor cleaner. Meaning yan, maayos pa yung butas nya. Naman hiyaboy mo. Yung papansin nyo, sinagad ko yung sa may sa may minor yan, adjustan ng minor. Kailangan kasi talaga iangat yan kasi hindi mahirap kasi pag binaklas nyo pa tong tong plunger nya, baka magkamali ka pa ng kabit tapos yan, hindi mo na mabalik na maayos, sisingaw yan, magkakaproblema ka dyan, pabago-bago yung minor nyan. Tinaas ko yan para yung yung dumi hindi maipit kasi yung carburetor cleaner mabilis yan matuyo. Pag natuyo yan, didikit agad yan sa mga gilid-gilid. Kaya iangat nyo lang yan habang naglilinis kayo.
Yan, tamang brush lang. Kasi may mga hindi talaga makuha ng carburetor cleaner. Kaya kailangan ni manual pa ng linis. Mga gilid-gilid lang naman. Yan, sinubukan ko baklasin kasi baka matanggal ko rin naman. Marunong din naman ako magbalik, kaya okay lang. Pero wala kinalawang na tigas na. Hindi ko na siya pinilit baklasin kasi hindi naman siya kailangan talaga baklasin. Yan, linisin nyo na lang yung loob. Tapos yung sa may jet ng makina para makakain siya ng maayos ng gasolina. Ito kasi gagawing kargahan ng isda, kaya kailangan ito malakas yung makina. Hindi pwede yung tipid yung iniisip dito. Marunong naman ako magpatipid ng carburetor ng multicab, kaso mas pinili ko na lang na stock na lang para yung tamang lakas ng makina makuha ng may-ari, kasi mabigat yung karga niya Baka pag tinipid ko to uminit yung makina. Prone pa naman sa overheat yung mga lean yung gas, yung nagtitipid sa gas. Mabilis kasi tumaas yung yung temperature dahil sa sobrang dami ng oxygen. Yung fuel mixture niya hindi na normal, kaya yan mabilis siyang iinit. Sa multicab na to wala namang problema kasi naka auxiliary fan, hindi naman iinit agad. Pero yun nga, power ang kailangan, kaya kailangan malinis talaga yung cab nito. Papansin nyo, minsan ulit ko. Nalilito rin ako minsan pero hindi. Kailangan din talaga spray na ulit kasi minsan yung mga matitigas, mahirap kunin, hindi makuha sa isang spray. Kaya dalawang beses kailangan sprayan. Tapos yung mga dumi-dumi, pabalik-balik. Kaya kailangan sprayan na lang din ulit para makuha lahat. Tipirin nyo lang din naman yung paggamit ng carburetor cleaner kasi mabilis lang din maubos yan. Baka di pa tapos yung trabaho nyo, wala ka ng carburetor cleaner. Tag 240 pa naman ang isa. So ito na yung isa sa pinaka-importante sa paglilinis ng carburetor. Ito yung dinadaanan ng spray, yung kanina yung nilinis natin. Yan yung dinadaanan nun, yan yung valve para hindi pabalik-balik yung gasolina. Para pagtapak mo may lumalabas agad sa spray. Tapos yan sinunod ko na yung silalim. Yan yung nagdadagdag ng gasolina kapag yung todo na yung takbo mo. Kahit di nyo naman paganahin yan, okay lang kasi bihira lang din naman. Hindi rin naman masyadong gamit yan dagdag konsumo lang din yan. Although malakas na yung makina nito, malinis na yung carburetor, kahit hindi na ito mag-function, okay lang. Kasi yun pa lang kaya niya na bigyan ng power yung makina. Ito yan, papansin nyo sobrang dumi. Tapos itong part na to, pala to, yung nasira na yung gilid, punit-punit na. Kaya nung kinabit ko to, nung maandar na yung yung makina, inulit ko to, ginawan ko to ng takip. Hindi ko na siya pinagana, binaklas ko na yung part na yan. Binalik ko lang yung takip kasi may gasket din naman, hindi na siya sisingaw. Tapos yung ibang tubo niyan, tinabunan ko na lang kasi wala tagas talaga siya, tumutulo. Tapos overfeed pa yung makina, shortcut kasi sa mga butas-butas. Yun nga yung dahilan na binuksan natin to kasi wala tayong repair kit na nabili, kaya gagawa na talagang paraan. At ito yung part ng pump, and dito yung pump nya. Pag tinapakan mo yung accelerator, gumagalaw yan yung nagbibigay ng ng gasolina dun sa may spray nya kanina. Yan yung pump nya. Kaya importante mabuksan niya kasi minsan yung mga dumi tumatambay na talaga dyan sa loob Pero ito kasi nalinis na to ng unang gumawa, kaya medyo malinis na to. Yung isa lang talagang madumi kasi hindi pa talaga nila binuksan yon, kaya nilinis ko muna yon. Medyo mahirap lang sa part na ginagawa ko kasi nga dapat ingatan yung mga pyesa na hindi masira, kasi remedyo lang walang pyesa, kaya dapat may balik na maayos yung mga parts. Linis lang talaga, linis lang.
Yan, di ba malinis siya. Tandaan nyo, dapat di kayo magkamali ng balik niyan. Kasi square yan. Pag kinabit mo yan, pwede ka magkamali dyan. Tapos yung rubber niya, yan. Pag nagkamali ka ng lagay niyan, problema yan. Makigulat ka na lang, nag-spray na sa may carburetor. Sumushortcut yung gasolina, tumatagas. Hindi baklas ka na naman ng carb at maglilinis ka ulit. Yan, yung sinasabi ko, madumi. Daming kalawang ng tambak dyan. Kasi dinadaanan ng gasolina yan eh. Yung susupply sa makina. Hindi naman nagagalaw, hindi naman nalilinis. Yung mga naglinis ng carburetor, hindi naman binakas yan. Ang dami ng dumi nakatambay. Itong rubber na to, itong gasket na to, ito yung pinaka-importante rin sa carb na to. Ito yung unang sign na makikita nyo kung sakto ba yung repair kit na nabili nyo. Kasi karamihan ng repair kit na ibibigay sa inyo, wala tong goma na to. Ito pa naman yung mahalaga. Tapos ang mahal pa ng repair kit nila, ang benta nila dito sa amin nasa 500 plus eh. 740, may tig 900. Tapos ganito lang din naman yung bibigay sa inyo, wala rin naman ganitong parts. So parang nasayang ka lang ng pera mo. Yan yung mga jettings na yan, kahit di nyo natanggalin yan. Parante lang naman dyan, lumusot yung gasolina. Kasi ganun naman, di ba rin mapapalitan ng jettings, bakit mo patatanggalin? Spray mo na lang para hindi ka mahirapan. Ayan, tapos ito na yung solenoid valve. Yan, okay naman siya. Pwede nyo gamitan ito ng 12 volts para umanga yung yung butas, makalusot yung gasolina. Ito malinis naman to eh. Nalinis ko na yun eh, hindi ko lang na-videoan. Inulit ko lang. Yan. Dapat di kayo magkamali ng kabit. May guide naman tong part na to. Ito medyo madali lang to eh. Kasi may butas yung kabila. Basta tama lang yung pagbalik nyo. Sundin nyo lang yung kung paano nyo binaklas. Wala na kayong magiging problema sa part na to. Kasi hindi naman to babaliktad. May guide siya eh. Makikita nyo yan pag binuksan nyo. After nyan, kakabit ko na yung square, yung sa may return ng gasolina. Naalala ko pala yung concern ng isang member sa may Facebook, si Sir Luigi Galope. Ito na yung request mo, sir. Ito yung problema mo na tumutulo yung sa may gasolina, sa may puwet ng carburetor. Bale, ito lang yung kailangan mong baklasin. Ito nung apat na to, rin yun lang talaga to. Para hindi na dumami yung trabaho mo. Yan yung spring. Tapos ito yung goma. Yan yung possible na nasira sa'yo. Dalawa yan, may isa pa. Yung isang diaphragm. Yan, dapat hindi tumagas yan. Or kung baka lang yung sa'yo, yung maluwag lang tornilyo. Pero kung kaya mo naman ito gayahin tong yung kulay itim na yan, pwede mo naman gawa ng gasket lang yan. Tapos pagbubutasan mo lang. Gayahin mo lang yung mga nakasulat. Butas na yan. Dito lang talaga to na part na to, hindi mo magagawa. Yung tinuro ko sa'yo na leather, yan yung pwede may pang repair dyan. Medyo mahirap i-DIY talaga, as in mahirap, pero ikaw nang bahala, gawa mo lang ng paraan.
Yan, dyan sa part na yun, medyo nahirapan na ako kay kabit kasi bumubunggo yung crank rod niya sa may plywood. Hindi ko na kasi siya binaklas kasi medyo matigas na rin talaga siya buksan. Matagal na kasi talaga itong hindi iikot, baka maputol, mabali. Dagdagan pa problema ko. Yan, discard dyan para hindi matanggal-tanggal. Lagyan niya ng bolt para may guide yung rubber niya. Hindi siya patanggal-tanggal. Pom-poms. Tama na rice ba? Yun guys, sinisilip-silip ko lang kasi baka nagkamali ako ng lagay ng goma. Pero okay naman, sakto naman yung kabit ko. Kaya wala naman naging problema. Wala rin naging tagas. Goods naman siya. Suggest ko lang sa mga gusto mag DIY, gawin nyo, lagyan nyo ng camera yung ginagawa nyo, videoan nyo. Para if ever na magkamali kayo o makalimutan nyo kung paano ikabit, may babalikan kayo. Kita nyo, panoorin nyo lang sa video kung ano yung procedure ng pagtanggal nyo. Ganoon na rin yung pagbaklas nyo, pagkabit nyo. Yan. Ito yung goma. Bali, kiniskis ko muna yan kasi maraming dumi, maraming ribaba. Pag ganyan kadumi, hindi basta-basta masisil yan, baka tumagas pa yan, magka-problema ka. So shortcut yan yung gasolina, hindi dadaan sa jettings. Kaya napaka-importante ng part na yan. Yes, ito ang pinaka-importante na malinisan nyo ang jet ng Airy. Yan, kuha lang kayo ng screwdriver na kakasya sa butas na yan. Flat screw yan. Yan. Dapat kasi makuha nyo talaga yung jet iron yan. Napaka-importante na malinis nyo yan dahil dyan dumadaan yung gasolina ng Airy. Yan, sinsala niya yung volume ng gasolina. Hindi pwedeng malaki, hindi rin pwedeng maliit dahil kung malaki yan, ma-overfeed yan. Kung maliit yan, kakabusin naman sa gas. Maraming mekaniko ang hindi alam yung butas na yan. Yung dyan nakalagay yung jet ng Airy, kaya marami naglilinis ng carb ng multicab, hindi nila nakukuha yung sakit ng menor, hindi nila nakukuha yung bara kasi hindi nila binabaklas yan. Hindi kasi nila alam na may nakatago na jettings dyan sa loob nyan. Kaya kung hindi mo to alam, hindi ngayon alam mo na. Alam mo na kung paano linisin yung carburetor. Kahit magpalit ka ng mga repair kit, ganito din yung procedure. Kaya nga lang yung kailangan mong gawin is mas malinis dapat dito kasi bago repair kit mo, parang hindi masayang yung repair kit, parang bago na ulit yung carb. Prante lang yung mga jettings, pares ng numbers, pares ng butas, kasi pag lumaki-laki ka doon yung mga butas ng repair kit mo dyan, malaking problema yan, magiging malakas sa gas. Tapos ito guys, tingnan nyo yung tornilyo, bilog na. Kung ginawa ko dyan, gin-grinder ko para maging screwdriver siya, para at least hindi na mahirap ikabit. Yan. Para next time babaklasin nyo, mabilis nyo na babaklas kasi imbis na cross screw, flat screw na siya. Pwede nyo rin gawin yan guys sa ibang mga tornilyo, para kung flat screw na siya, mabilis nyo sa may ikot.
So ito yung sa may float valve. Ito yung dinadana ng ng float valve. Importante malinis nyo yan para maiwasan nyo yung pag-overflow. Kasi kung marumi yan or may mga sira-sira sa loob, mga dumi, kakalang yung float valve dyan sa loob at magtutuloy-tuloy yung gasolina, cause ng overflow. Ang ginawa ko dito yan, gumupit ako ng liha. Ano yan, 400 grit. Kung meron nga 1000 grit, okay din. Pero 400 grit lang muna ginamit ko or cc niya para malinisan ko yung loob, mabuffing ko. Tapos gamitan nyo na lang pagkatapos ng 1000 na liha para makinis yung loob, hindi gas-gas. Ngayon papansin nyo, niro-roll ko na yung liha kasi yun yung gagamitin ko pang buffing sa loob ng yung tanso na yung copper na yun para maging malinis yung loob. Pronto rin ganyan yung gagawin nyo, yung dulo may liha pa rin na part para pinasok nyo pati yung dulo malinisan, malihan niya. Hindi yung gilid lang nililinis, dapat pati yung binubungguan sa loob malinis para mag-flat, para hindi sumabit-sabit yung float valve. Tapos ito naman para to dun sa sa butas niya sa gitna, yung maliit na butas. I-roll nyo lang sa pinakamaliit, sa pinakakaya nyo lang i-roll para pati yung gitna malinisan niya, yung butas I mean. Ayan, malinis na. Yan yung loob, kintab na. Yung before ko linisin yan, dumi yan. Nangingitim yan. Ayan, binabalik ko na yung o-ring nya. Pronto rin na maayos yan or bago. Kung masira man yung o-ring nyo, gamitan nyo ng teflon. Ipaikutin nyo lang may teflon yung prante na hindi lang siya tumagas. Yan, kasi yung una ko ginawa dyan, nilagyan ko ng teflon yan. Yan, lagyan nyo na lang ng oil para hindi siya mapunit pag nilalagay nyo. Diin nyo lang or ikutin nyo, basta yung prante may ikabit nyo na maayos, hindi siya mapunit. Lagyan nyo na lang ng oil yung gitna, ilog. Wala nang problema yan kasi pag nabasa ng oil yan, ng gasolina, mawala na rin yung oil yan sa loob. Yan. Medyo malaki kasi yung o-ring na nabili ko kaya medyo may siya ipasok, pero okay naman. Pante lang naman dyan pumasok siya, hindi siya tumagas, mag-fit siya, makaupo siya ng maayos. Hindi dapat siya dapat may pasok siya sa loob maigi, hindi siya nakaangat. Pag nakaangat yan, magbabago ang level ng float valve niyan, ng floater niyan. May chance na na kabusin sa gas yung loob ng karburador. Kaya dapat maikabit yun na maayos lahat. Dito guys, sinagay ko na yung bulitas. Tapos susunod yung itong copper. Yan. Tapos yung lock niya na parang alambre, yung maliit, para hindi mahulog yung bulitas. Kasi ito yung floater niya, tignan niya maigi.
may tuldok sa gitna. Kailangan natin yun. Kailangan natin kiskisin hanggang makuha yung yung dimple niya. Kasi kung di makuha yung dimple niyan, sasabit niyan yung float valve, yung sa may spring banda ng float valve. Pag sumabit yan dyan, may tendency na rin yan mag-overflow. Kaya yan, kailangan natin pagtsagaan na makiskis yan. Bali nail file na steel yung gamit ko dyan para mabilis siya mapudbod, kasi kung liha talagang hindi makukuha yan. Yung naganda lang sa nail file, matigas siya, hindi siya yung tumatagilid, hindi siya nagra-round. Kaya kung ano yung target mo, yun yung una niyang yung nakikiskis. Hindi siya ninipis kagaya ng sa liha. Ginamit ko lang dahil liha pang lang pang buffing. So ayan, tapos ko na siya kiskisin, tapos ko na lang siya lihain. Ayan, wala na yung dimple, wala na yung tuldok sa gitna, plain na siya, hindi siya sasabit. Okay na nikabit. Yan, kailangan ko na lang balik, kasi ginalaw ko yung niya para makaluwag-luwag ako makakiskis. Hindi kasi pwedeng hindi mo siya baluktutin eh. Pag di mo siya binaluktot, nahihirapan ka magkiskis, kaya kailangan mo siya baluktutin. Yan, madali lang naman siya balik, basta tama lang ang pagbalik mo. Kasi yan, medyo na pala to, may kanto kaya sumasabit. Babuffing mo lang naman yan, hindi mo naman kailangan liyahin yan. Itong ginamit ko dito basahan, parang buffing lang, makuha lang yung yung gaspang. Yung dulo pala nito steel, kaya medyo mahirap ito mas maganda sana kung makakabili kayo ng float valve na rubber yung dulo, para maiwasan yung palaging overflow. Kasi pag ganitong steel, sobrang hirap ito may diskarte na ginagawa dito, ginagrind, binabawasan yung dulo para hindi na mag-overflow. Sa rubber kasi hindi mo na kailangan i-modify, kabit mo na lang, ayusin mo lang, linisin mo lang, yun na, okay na. Pero pag steel, talagang pahirapan, kaya expect kayo ng overflow kapag ganito, kaya tiyagaan lang talaga. Tapos yan yung floater, karamihan yan ng floater dapat nakapantay lang. Pag tinignan mo siya sa gilid, lang yan yung diretso, nakagitna. Pag gitna niya, dapat nagko-close na yung float valve niya para hindi na lumabas yung gasolina. Kasi itong carburetor na to, maraming beses na ito nabuksan, tapos parang iba na yung pyesa sa loob, kaya medyo hindi na pantay. Pero tinimpla ko na lang siya para hindi siya kabusin sa gas, hindi rin mag-overflow. Medyo nahirapan din ako kasi yung mga lata niya kailangan ko pa ayusin, kasi balo-baloktot kagagawa ng ang unang gumawa. Pero okay lang, kaya naman natin gawin ng paraan. Kaso lang, take time lang talaga, tiyagaan lang. Kung yung sa inyo wala namang problema, hindi nyo na kailangan gayahin to. Konti lang dyan, malinisan nyo, maayos nyo lahat para gumana siya na ulit ng maayos.
Ayan, kaya dito binabalik ko na yung ano, yung salaan, yung screen. Ingat lang sa pagbalik para hindi mabutas. Tapos ito, lagay nyo na lang ng teflon para ano, hindi tumagas. Minsan kasi tumatagas talaga ito. Para sure, lagay nyo na ng teflon. Yan, yung sinasabi ko na ano, dapat nakapantay lang. Before ano, pag dumating ng gitna dapat nagsasara na yung ano, float valve. Hindi na dapat makapasok yung gasolina para hindi siya mag-overflow. Pag mas mataas yan, may tendency na ano, ma-overfeed yung makina niya. Kaya dapat ano, ma-balance mo lang yung floater. Ayan yung o-ring. Setting niya maayos para ano, hindi siya madurog pag kinabit niya na siya. Ayan yung unahin yung crank rod kabit para ano, hindi kayo paulit-ulit. Kasi pag nakalimutan niya yan, bubuksan niyo ulit yan. Tapos yan, kakabit niyo. Pero pwede niyo rin naman tanggalin yung ulo niyan. Kung ayaw niya na buksan ulit yung carburetor. Yung piston, linisin nyo lang yung gilid para hindi dumikit sa gilid ng cylinder wall niya. Buffing lang, huwag nyo lilihain ito ng magaspang, baka masira, tapos dumikit-dikit sa gilid. Yung mga dumi mabilis din kakapit, kaya dapat makinis lang siya. Niliha ko lang yan, pero yung liha ko na yan lang, sobrang nipis lang. Kaya hindi yan magagasgas. Linis lang talaga.
So yan, tumatakbo na siya, okay naman, minor niya, malakas din yung makina niya. Hindi ko na masyado na videoan kasi busy talaga. Ito talaga yung repair kit na kailangan ko, kaso sobrang hirap maghanap, wala ko halos makita, kahit sa online wala eh. Ito lang yung lagi binibigay nila sa akin. Lahat ng auto supply na pinuntahan namin, ito lang lagi binibigay na repair kit. Hindi ko na magagamit lahat yan. Tsaka baka hindi pa magkasya yung iba, sayang din yung bayad namin. Pinakamura na pagtanungan namin dito yung presyo, 560. Tapos yung pinakamahal, 900. Pero at least okay lang, nagawa ko naman ng paraan. Mas advisable pa rin yung bago na lang na carburetor kaysa second hand. Kasi wala rin naman kayong kasiguraduhan sa second hand or surplus. So yun guys, kung may natutunan kayo guys sa video na to, baka pwede naman pakipindot ng like button at pakipindot na lang din ng notification bell para sa mga upcoming pa natin mga videos.